Water do, kaninang umaga po pala, merong inilabas po na public advisory ang DOH Bicol, CHD, para po sa maaaring pagtaas ng kaso ng waterborne, influenza, leptospirosis at dengue diseases. Kasunod po ito ng mga nararanasang tuloy-tuloy po na pag-ulan dito sa Kabikolan. Paano po makakatulong ang inyong concept at pag-inom ng tubig na merong mineral tulad ng ionic, selenium, zinc plus copper at elite dito po sa wild diseases na ito? Salamat po. Ito po yung binabanggit ko few days ago, that panahon na ngayon, it is hindi lang umuulan, kundi ito po yung cold days of the year. Kasi pagdating na naman November, December hanggang February, mga malalamig na po ang climate po dyan. At kahit hindi po umuulan, talagang ang tao madaling maging prone to develop infectious diseases, specifically yung trangkaso at saka upper respiratory tract infection at saka ang pneumonia. Ngayon, dahil umuulan at since last month, di ba? Ulan na ulan po dito sa Kabikulan and mga ibang lugar talagang binabaha. And then syempre with the ulan, dadami yung lamok. And then pag may baha, ito po yung umpisa ng nakakulang na hindi lang yung wild diseases, pati yung gastroenteritis. So, ano po yung advice na pwede kong ibigay po dito? Ang pinakamagandang paraan para maiwasan po kahit anong klaseng infection is to build a strong immune system. Kahapon, tayo po ay nag-guest sa isang radio program ng kilalang commentarista dito, and then pinag-usapan po natin kung ano yung best na pamamaraan just to fight off yung infection. At nabanggit ko doon yung cellular theory ng ni Dr. Pierre-Jacques Anton Béchamp. According to his theory, ang katampo natin, merong isang element na tinatawag is microzyma. Itong microzyma po is a form of enzyme. At saka lahat ng bagay dito sa ibabaw ng mundo ay depende dito sa microzyma na ito. Ngayon, itong mga mikrobyo, itong mga viruses, bacteria at mga fungi ay nagde-develop mula dito sa microzyma na ito. Ngayon, yung kanilang uri o type ay dependent doon sa medium o yung environment na kinaroroonan po nila. Why? Because actually, God created the microorganisms to play one vital role, which is to clean up the mess. So, itong dumi sa ating katawan, ito po yung pagkain kung bakit dumadami ang mikrobyo po sa ating katawan. Unfortunately, ang mainstream medicine, ang sinusunod nilang concept of infection ay yung germ theory ni Louis Pasteur. Actually, si Louis Pasteur at saka si Dr. Béchamp, sila po ay contemporaries, However, between the two, ang totoong doktor ay si Béchamp. Si Louis Pasteur po is a chemist. Si Dr. Béchamp, hindi lang po siya doctor of medicine. Doctor din siya ng pharmacology, biochemistry, at saka halos lahat ng mga fields related to medicine ay nasa kanya. So, between the two, pagdating po sa field of medicine, mas reliable po si Béchamp. Kaya, ewan ko lang kung napapansin na aking mga colleagues, lalo-lalo sa ICU. Halimbawa, meron silang ini-entertain na infection. Pagkatapos, isasubmit nila yung patient dun sa isang test, di ba? Yung culture and sensitivity. Pag ginagawa nila yon dun sa isang patient na matagal sa hospital, habang lumalala ang condition ng patient, okay? Ang nangyayari po diyan, pag dumadami ang kanyang metabolic waste, ang dumi. And with that, iba-iba po mikrobyo ang nagpo-form po diyan. So ako, I personally witnessed na pag kinorek po itong internal environment na isang tao, mas magiging effective
ang paglaban o pag-overcome ng infection. Meron ako nakita mga patients with pneumonia, meron akong nakita patients with urinary tract infection, PTB, and then ano ba ang usually ginagawa ko? Binibigyan ko sila ng tubig. Bakit? Kasi ang tubig po ang pinakamagandang panlinis. Kaya dapat mag-adapt po tayo ng healthy lifestyle. Unfortunately, karamihan po sa atin, ang gustong inumin ay yung inumin na hindi naman nakakalinis. Remember that an adult human body is at least 70% water. So yung water po will play a vital role in the control of infection. 'Di ba? Kaya kung meron madumi, usually ginagamit natin tubig eh. Now, ano naman yung role ng mga elements? Okay, ang ionic mineral drops, meron po yung magnesium chloride. And dating back 1912, may isang military surgeon by the name of Pierre Delbey. Okay, ang nangyari, yung mga sundalo na sugatan, naghanap po siya kung anong magandang pwedeng ipahid dun sa sugat para yung sugat nila hindi lumala. Okay, mga iba talagang kailangan ng putulin yung injured part because of gangrene. Okay, lalo nabubulok ang sugat. At dito niya na-discover ang magnesium chloride. And his further studies, together with administration, hindi lang nilalagay sa sugat, kundi pinapainom sa kanya na sugatan sundalo, he noted that magnesium chloride will boost the immune system by as much as 330%. Ang ginagawa ng magnesium chloride is pinapalakas niya yung capability ng white blood cell na sirain, patayin, at alisin itong pathogenic na mikrobyo sa ating katawan. Okay? Now, ang role naman ng selenium is a very good antiviral. Kaya itong pandemic, karamihan ng mga specialists sa US, they recommend the intake of selenium as a preventive measures against COVID. Kasi virus po yan eh. Kasi ang selenium po, pipigilan niya yung enzyme na nilalabas ng mga viruses para makapasok po sa ating cells. Kasi hanggang hindi sila makapasok sa cell, hindi sila nakakapag-replicate. Ngayon, ang zinc, obvious naman kasi marami ngayon mga pharmaceutical companies na talagang nagpo-promote. Sinasama nga nila yung zinc sa vitamin C para palakasin ang immune system. So, sa paggamit ng ionic mineral drops, selenium and zinc and copper ay maaring mapalakas ang inyong immune system. So, kahit nandyan si wild, di ba? Yung waterborne diseases, itong influenza, leptospirosis, and also dengue, pag malakas to ang immune system, hindi po makaka-cause ng damage sa inyong katawan. Okay, because yung katawan natin ay merong mga quote-unquote, mga sundalo na normally and naturally they are designated to be quote-unquote soldiers of our body to protect us from such cases, lalo-lalo ang infection. Okay, so kung interesado po kayo, you can just come to our office para mabigyan kayo ng tamang prescription kung paano iinumin ang ionic mineral drops, ang elemental selenium, at ang elemental zinc and copper.